Sipan ko mabuti. I mean, parang too late the hero na eh. Eh kung may babalik niya si Tatay Digong dito, paano niya may babalik? Anong pag-uusapan na doon? Sabi niyo kanina, mag-isa lang ang dating Pangulo, walang tumutulong sa kanya. Nakausap niya na ba after na madala sa ICC? Kahit ito po. Sa aeroplano pa po, bago bumaba sa Hague. That was the last time na nakausap ko siya through video call. After that, wala na po. Wala ho kaming access. Ang may access lang po ang kanyang pamilya at ang kanyang abogado. So much, so limited po yung access po sa kanya. Napaka-stricto po doon. So bawat gamit na ipapasok, talagang may pinapaalam. Sabi nga ni Attorney Miguel sila po mismo ay it took him several days pa bago nakapasok yung mga tsinelas, yung mga kumot at iba pang mga kagamitan. Mahirap talaga ang sitwasyon niya ron. Napakahirap mag-isa. At alam naman natin hindi sanay mag-isa si Tatay Digong. Umaalalay nga sa kanya sa likod habang naglalakad kasi hirap na siyang maglakad na po. So, ang hirap po na kanyang sitwasyon ngayon. Sana po ipagdasal natin sa ang kanyang kalusugan. Please, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan, and of course, ang kanyang kalayaan. Yun po napakahalaga sa ngayon. Nasa legal stage na po tayo ngayon. Sana, sa lalong madaling panahon, nakayanan nga nilang ipadala doon sa loob lang po ng isang araw, sana rin po pabalik rito sa lalong madaling panahon. Nakakalungkot, marami pong nangungulila ng mga kababayan natin. Sir, kanina may panawagan ka na mag-pray para sa kaligtasan tsaka yung mga kababayan natin na huwag nang dagdagan yung init sa ulo. Importante sa ngayon, dasal at huwag mawalan ng pag-asa sa Panginoon. At huminahon po tayong lahat. Huminahon tayo, yung mga supporters po ni Pangulong Duterte, huminahon tayo. Importante po ngayon ay magkaisa tayo para mapalaya po at makauwi si dating Pangulong Duterte. Yun naman po ang pinakamahalaga sa ngayon. At his age po, hindi na po siya dapat iiwan mag-isa ron. Dapat nandirito po siya sa ating bansa. Ang hirap. Tulad si Attorney Miguel na-admit po sa ospital. Medyo nahilo po siya kahapon. Ito po yun. Hindi lang po unang pagkakataon nahilo po si Attorney Miguel paglapag po nila ng Hague, di ba kinuha na po through stretcher si former President Duterte. Pagbaba ni Attorney Miguel siya naman ang nahilo. Siya naman ang sinaklolohan dahil medyo sabi nung nurse ni former President Duterte, parang yung mata niya namuti at saka parang naninigas siya. May problema po sa heart si Attorney Miguel noon pa yan. Ngayon naman kanina nahihilo naman po. So mag-isa na nga lang si Tatay Digong doon, yung abogado niya na allowed pumasok ay kasakit pa po. Kaya kailangan po more dasal po. Pakiusap ko lang po sa inyo. Dasal po natin. Sir, as a senator, wala kang balak na humingi ng tulong sa embassy para madalaw mo ang pangkadalaw? Lahat naman po ay ginagawa natin. Gusto ko rin po madalaw si former President Duterte na mimiss ko na po siya. Nangungulila po ako para po ako nawala ng tatay. Kaya lang po, gaya ng sinabi niya bago kami huling nagkausap, sabi niya unahin mo muna yung trabaho, yung pagsiservisyo, wag mong pabayaan yung tungkulin mo. Unahin mong tulungan yung mga mahirap. Yun po ang pinagbili niya sa akin at yan po ang ginagawa ko ngayon. At inaalalayan ko rin po ang kanyang pamilya. Gaya ng sinabi ni Kitty na habang wala siyang ama, ay ako munang tatay yung kanyang tatay. Hindi ko po pinapabayaan ito, including nanay ni Kitty, iba pang mga pangangailangan ng pamilya.
dahil naging malapit po ako sa dating Pangulong Duterte for the past 26 years po, no? 24 years nung tatrabaho kami since 1998 to 2022 hanggang natapos yung termino niya. Puro kami trabaho, halos araw-araw kami magkasama. Ngayon naman po, tapos yung termino niya, nasa Davao siya, nasa Maynila naman po ako may trabaho. Pero yung pinangako ko sa kanya, yung health niya po, hindi ko pababayaan. Yan po ang patuloy kong ginagawa sa mga nakaraang buwan. Sinasamahan ko pa rin po siya sa ospital. In fact, scheduled po siya magpa-check up nga po pag-uwi niya rito. Kaya lang po, hindi na po binigay yung pagkakataon na ma-admit siya sa ospital dahil mabilisang hinuli agad siya. Sir, may investigation po sa Senate Foreign Relations. Magpa-participate. Pinag-isipan ko mabuti. I mean, parang too late the hero na eh. Kung may babalik niya si Tatay Digong dito, paano niya may babalik? Anong pag-usapan na doon? Maybe pag-usapan ano yung mga batas na nalabag sa kanyang paghuhuli sa kanya. Yun, maaaring pag-usapan, but too late the hero na po. Tapos na. May babalik niyo pa ba si Tatay Digong dito? Sir, last na, paano na po yung campaign ng PDP laban? Wala nang magkukuman sa inyo? Alam niya, sa totoo lang, malaking kawalan. Malaking kawalan po si former President Duterte. Pag nandiyan siya, talagang dinudumog po ang mga rallies ng PDP. Tsaka pinapakinggan po siya ng tao. Dahil marami po siya nagawa para sa bayan. Tinitingala siya ng taong bayan. Kaya malaking kawalan po sa amin. Pilay po. Talagang napilayan po kami sa pagkawala ni former President Duterte. But life must go on. 54 days to go before the election na kailangan namin magtrabaho. Kaya po ako nandito ngayon. Yan ang po pinagbili ni Tatay Digong. Serbisyo ka muna. Unahin mo muna yung trabaho mo. At lahat naman po ito, siya naman po ang naging inspirasyon ko sa aking pagsiservisyo. Yung tulong sa mga mahirap, sa kanya ko po natutunan. Hindi po siya nakikialam sa aming politika. Never po siya nakikialam sa akin. Isa lang pinaalala niya sa akin. Just do what is right. Unahin mo yung kapakanan ng Pilipino. Unahin mo ang kapakanan ng bayan at hindi ka magkakabalik dyan. At yan po'y patuloy kong gagawin at gabay po sa aking pagsiservisyo. So, pilay po kami bilang campaign team. Pilay talaga kami. Sobrang pilay kami. Tungkol dun sa tanong mo about the hearing tomorrow, I respect the initiative of Senator Amy Marcos to hold the Senate inquiry. Karapatan naman niya yan bilang chairperson po ng Foreign Relations. At ako bilang miyembro, sinasabi ko lang rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po eh. Yan ang tinatawag na too late the hero na po. May babalik mo pa ba si Tatay Digong dito? May babalik po. Kahit araw-araw tayo mag-hearing. Senator, magpapatawa po ba kayo ng hearing para sa PhilHealth? Tuloy-tuloy po ang hearing ko sa PhilHealth. At hindi ko titigilan ang PhilHealth para sa Pilipino. Maraming commitments ang PhilHealth. Let me repeat, sa PhilHealth. Tandaan niyo po, ang PhilHealth para sa health yan. Kaya nga, health. At ang PhilHealth po, hindi negosyo yan. Medical insurance yan at meron tayong masasandalan. Contribution natin yan sa ating sweldo. Kaya hindi ko titigilan ang PhilHealth sa inyong mga pinangako, yung tataasan nyo yung case rates, yung top 10 mortality diseases, i-cover nyo, yung check-up sa ngipin, check-up sa mata, libreng salamin, yung mga MRI at iba pang mga pangako ninyo, yung tinanggal niyo na single period of confinement policy at marami pa kayong pulisya na dapat na iripaso, tanggalin na po. Ito pang 24-hour confinement policy. Kumusta na ho yung inintroduce ninyo na emergency packages? Sayang naman magpa-admit yung pasyente kung pwede naman kung outpatient na lang po at may gamot pa siyang madadala. Ilang hearing po sir para matapos po? Bilang chairman ng Committee on Health, kahit ilang hearings po, gagawin ko. Hindi po ako titigil. Subaybayan ko po ang PhilHealth para sa Pilipinas. Sir, despite nung sinasabi mong pilay, kano kayo confident na papasok kayo sa 2050? Dasal, and of course, sa mga kababayan nating Pilipino. Alam namin na hindi kami pababayaan ng mga kababayan natin. At sa tulong ninyo, ako naman personally, sa tulong po ninyo,
hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Sipag, pagmamalasakit, at more serbisyo po ang ialay ko sa mga kababayan nating Pilipino. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Salamat sa tiwala. Okay, thank you.